Baka isampa sa atin ni Ma'am Donna ang proposal na to. Nilingon ni Sebastian ang nagsalita. Si Grace yun, isang assistant manager sa marketing team na tulad niya. Napangiti na lang siya at saka umiling. Seryoso, Seb? Kilala mo naman si Ma'am Donna. Parang nag-aalala pa rin sabi ni Grace. Si Donna ang presidente ng kumpanya at diretso itong nakikipag-communicate sa marketing team. Ganoon ito ka-hands-on sa negosyo. Okay naman ang proposal Approve na naman ni Ma'am Katrina. Sabi nilang ni Sebastian na ang tinutukoy ay ang head ng team nila. Tayo ang mapuputukan kapag sinabi ni Ma'am Katrina na tayo ang gumawa ng proposal na to. Hindi tayo ipagtatanggol nun. Kumalma ka nga, ani Sebastian, tsaka tinabik sa balikat si Grace. Wala pa namang hatol kaya relax ka muna. Napangiti siya nang makitang nag-inhale-exhale si Grace. Kabado talaga ito. Istrikta kasi talaga si Donna pagdating sa kanila. Nabura ang ngiti ni Sebastian nang makita niyang dumaan si Donna. Malamig at tinging ipinukol nito sa kanya. Bigla siyang kinabahan. May ginawa ba siya? Okay naman sila kanina bago siya umalis ng bahay. Asawa niya si Donna, ngunit walang nakakaalam sa opisina. Mag-iisang taon na rin silang kasal at nagsasama, ngunit patago nga lang. Walang pwedeng makaalam. Wala muna. Hanggang hindi binibigay ng ama nito ang buong korporasyon kay Donna, ay hindi muna nila pwedeng i-reveal ang relasyon nila. Sa ngayon, ni isang subsidiary pa lang ng korporasyon ng hawak ni Donna. Kailangan pa nito makipagkompetensya sa atin itong may hawak din ng isa pang subsidiary. Base sa performance ng mga ito, pipili ang chairman ng CEO sa dalawang magkapatid. Ilang taon nang nasa paliksahang yun si Donna. Nakilala ni Sebastian ang asawa noong bago pa lamang siya sa kumpanya. Inakala niyang ordinaryong empleyado lamang noon si Donna, kaya kinulit-kulit niya ito at kinaibigan. Naaliw at humanga sa kanyang babae, kaya lalo silang naging close hanggang sa hindi sinasadyang ang pagkakaibigan nila ay nauwi sa pagmamahalan. Nililigawan na ni Sebastian noon si Donna nang malaman niya na anak pala ito ng may-ari ng kumpanya. Hindi pa ito noon presidente, trainee pa lamang bilang manager. Nais na sana niyang iwasan noon si Donna dahil magkaiba sila ng estado sa buhay. Pero hindi siya hinayaan nito na lumayo. Bagkus ay sinagot pa siya ni Donna at pagkalipas ng isang taon na lihim na relasyon ay lihim silang nagpakasal. Mukha lamang masungit ng asawa niya dahil seryoso palagi sa opisina. Pero napakabait nito kapag wala sa trabaho. Kaya naman mas lalo itong minahal ni Sebastian. Hala, nariyan na si Ma'am Donna. Bulalas ni Grace. Namutla na naman ito. Napailing na lang si Sebastian. Lalo kang magkakamali sa pagpapresent mamaya kung kinakabahan ka, Grace. Hindi nagtagal ay nasa meeting na sila kasama ang kanyang lihim na asawa. Napaka-cold talaga ng aura nito, kaya hindi na siya nagtataka na ilag dito ang mga empleyado. Habang nagpe-present nga si Grace ay wala malang kare-reaction si Donna. Come up with a different catchline. Hindi ko gusto. Ani Donna matapos ang presentation. Palihim itong nginitian ni Sebastian, ngunit inirapan lang siya. Ano naman kaya ang problema nito? Maya-maya pa ay tumayo na si Donna, ngunit bago tuluyang lumabas ay binalingan siya. Mr. Osorio, come to my office. Agad na tumalima si Sebastian. Okay, ma'am. Nagligpit na ng gamit si Sebastian. Baka sabunin ka tungkol sa proposal natin, Seb. Nakangiwing bulong ni Grace sa kanya. Ngumiti lang si Sebastian. Pakiramdam niya ay sasabunin nga siya, ngunit hindi dahil sa proposal. Kumatok si Sebastian sa opisina ng asawa. Come in. Narinig niyang sabi nito na nasa loob. Pagpinig niya ng pinto ay agad siyang ngumiti. Anong problema, mahal? Ang aga-aga, ang init ng ulo mo. Tiningnan siya ng masama ni Donna. Huwag mo akong mamahal-mahal dyan. Inis na sabi nito. Ano na naman ang ginawa ko? Hindi alam ni Sebastian kung matatawa siya o ano. Nilapitan na lang niya ang asawa at naupo sa mesa. Hinaplos niya ang mukha ni Donna at hinalikan ito sa noo. Ano nga? Bakit patapik-tapik ka pa kay Grace? Nakasimangot na tanong nito. Natawan na si Sebastian. Pinapakalma ko lang yung tao at natatakot magpresentahan sa'yo. Bakit kasi napakaseryoso mo? Hindi mo man lang kami ngitian kapag binabati ka namin.
So, kasalanan ko. Lalo nang nainis ang asawa niya. Wala akong sinabing kasalanan mo. Malumanay na sabi ni Sebastian. Pero wala ka rin dapat ipagselos. Hindi ako nagsiselos. Deny ni Donna. Hindi ba? Ani Sebastian na pinipigilan ng sariling matawa. Silosa ang asawa niya, pero parang dahil doon ay mas lalo niya itong minamahal. Loki lang naman ang pagiging silosa nito dahil tago ang relasyon nila. Hindi lang siya sigurado kung ganoon pa rin ito kapag nireveal na nila ang relasyon nila. Pero kapag nakita pa kita ulit na patabik-tabik kay Grace, huwag ka nang umuwi sa bahay natin. Banta sa kanya nito. Hindi na napigilan ni Sebastian ang matawa. Inis na hinampas naman siya ni Donna sa hita. Anong nakakatawa, Seb? Tuwang-tuwa ka pa ha? Ang cute mo kasing magselos, kaya mahal na mahal kita eh. Inirapan siya ng kanyang asawa. Tumayo ito at yumakap sa kanya. Pa-charge muna nga ako at may meeting ako mamaya kasama sina Daddy at Ate. Kayang-kaya mo yan, mahal. Ani Sebastian sa kaginantihan ng mas mahigpit na yakap ang asawa niya. I know how capable you are. Mukhang may sasabihin pa si Donna, ngunit biglang may kumatok, kaya nagmamadali silang naghiwalay na parang mga kriminal na tumatakbo sa mga alagad ng batas. Mr. Osorio, hindi ko gusto ang catchline ng proposal niyo. Bigla ay sabi ni Donna. Papalitan namin agad, ma'am. We'll present it to you as soon as possible. Tumango naman si Donna. Ma'am, kailangan na po ninyong mag-ready para sa meeting. Paalala ng assistant ni Donna na kabubukas lamang ng pinto. That's it, Mr. Osorio. You're dismissed. Pagtataboy ni Donna sa kanya. Sebastian mouthed, I love you. Ngumiti naman si Donna at pasimple lang na tumango. Pagbalik niya sa kanyang mesa, ay tumunog ang kanyang cellphone. May message si Donna. I love you too, mahal. Napangiti siya at kinilig. Pagdating ni Donna sa meeting, ay siya na lamang ang hinihintay ng kanyang ama at kapatid. Altagia has increased its profits by 15% for this quarter, Chairman. This is the best Altagia has made since it was founded. Pagmamalaki ng ate Daniela ni Donna sa kanilang ama. Ang ate niyang may hawak ng Altagia Lands na subsidiary ng Digia Group of Companies. Promising. Anang daddy nila na patango-tango pa habang binabasa ang mga reports na dala ng kanyang kapatid. Tinignan si Donna ng kanyang kapatid at saka itong umisi. Nakangiting umiling na lang si Donna. Kompetensya talaga ang tingin sa kanya ng kanyang kapatid. Hindi naman siya ganoon noong una, ngunit dahil sa ginagawa ng ate niya, ay itinuring na rin niyang kompetisyon ng lahat. How about you, Donna? Maya-maya ay tanong ng kanyang ama. Digia Foods increased its profit by 38% from our last meeting. Our newly introduced healthy drink is killing the market. Actually, lahat ng produkto, luma o bago, nananatiling number 1 para sa mga consumers. Thanks to my marketing team. Pagre-report ni Donna sa ama saka tumingin sa kapatid at nginisian ito tulad ng ginawa nito sa kanya kani-kanina lang. Ano bang akala nito? Magpapatalo siya rito? Wala siyang planong makipagkompetensya. Pero dahil hinahamon siya nito, ay hindi niya ito aatrasan. This is great. Hindi ako nagkamali sa paglalagay sa iyo sa Digia Foods. Puri sa kanya ng ama. Thanks, Dad. Asawa na lang ang kulang sa inyong dalawa at pwede ko nang piliin kung sino ang magiging sunod na CEO. Nagulat si Donna sa narinig. Asawa, Dad? Tanong niya sa ama. Bakit namin kailangan ng asawa? Dahil hindi na ninyo mabibigyan ng oras ang personal ninyong buhay kapag nasa mas mataas na kayong posisyon. Ngayon pa lang, dapat ay mag-asawa na kayo, Daniela. I heard you're dating the youngest of Ella Media. Binata rin ang panganay nila, at ayon sa narinig ko, ang panganay ang successor ng kumpanya nila. I think the eldest is the better option. Nakita ni Donna na kumunot ang noo ng ate niya. Pinasusubaybayan mo ba ako, Dad? No, I'm not. Narinig ko lang. Wala akong pinasusubaybayan sa inyong dalawa. Nakahinga ng maluwag si Donna. Kung pinasusubaybayan kasi sila, ay malalaman nitong may asawa na siya. Baka imbis na maging CEO ay madimut siya. Hindi pasok sa standards ng daddy niya si Seb, kaya kahit gaano niya ito kamahal, ay hindi niya ito maipangalandakan.
She has to be the CEO first. Ikaw, Donna, wala ka bang planong makipag-date man lang? Baling sa kanya ng ama. Umiling si Donna at ngumiti. I don't have time for that, Dad. Isa sa mga criteria ko ang pagkakaroon niyo ng pamilya bago ako mamili ng itatalagang CEO. So if I were you girls, mamili kayo ng lalaking may mayahambag sa growth ninyo at ng kumpanya. Matapos ang meeting ay parang nanlumo si Donna. Pagbalik niya sa opisina ay wala na siyang ginawa kundi ang magbuntong hininga. Ngunit sinikap niyang umiti at magpanggap na ayos lang ang lahat nang makita ang asawa. Nag-lunch break na ang lahat. Ani Seb sa kanya. May dala itong pagkain. Hinintay mo pa talaga ako? Nakangiting tanong niya dito. Siyempre naman. Mabilis naman itong sagot. Halika na, kain na tayo. Mahirap na at baka bumalik na ang mga empleyado. Agad na tumalima si Donna. Sa totoo lang ay wala siyang gana. Kamusta ang meeting? Tanong ni Seb sa kalagitnaan ng pagkain nila. Okay naman. Matipid niyang sagot. May problema ba? Tanong ng kanyang asawa. Wala. Anya sabay ngiti. Free ka naman ngayong weekend, di ba? Gusto ko sanang dumalo tayo kay na mama sa Batangas. Gusto na talaga kitang ipakilala sa kanila, mahal. Okay lang ba kung sa susunod na lang, Seb? May meeting pa kasi ako sa Sabado. Gusto ko sanang magpahinga na lang sa Linggo. Ani Donna. Nakakaintinding ngumiti si Sebastian at saka tumango. Sige, sa susunod na lang. And Seb, if ever na matuloy tayo sa inyo, pwede bang wag mo munang sabihin mag-asawa na tayo? Pero pwede ko naman siguro sabihin girlfriend kita, di ba? Tumango si Donna. Oo naman. Nasa crucial stage kasi ngayon sa pagpili si Daddy ng magiging CEO. Pasensya na, Seb. Ang ibig mong sabihin niya na malapit na siyang pumili? I'm not sure. Pero nabanggit niya kanina kaya ayoko sanang magkaroon ng aberya. Kaya sana, wag mo na muna akong ipakilalang asawa sa family mo. Pakiusap niya kay Seb. Pinigilan niya ang sariling banggitin dito ang sinabi ng daddy niya tungkol sa pag-aasawa. Naiintindihan ko. Ani Seb. Sinipat nito ang suot na wristwatch. Bilisan na natin kumain. Baka parating na sila. Tumango si Donna at tumalima. Sanay na silang magmadali at magtago sa lahat ng bagay, lalo na kapag nasa opisina. Maging ang lambingan ay hindi nila magawa ng matagal doon. Mas gusto niya kapag nasa bahay lang sila. Hindi sila natatakot na may makakita o makahuli sa kanila. Pagdating ng uwian ay nagkikita sila ni Seb sa isang convenience store na hindi kalayuan sa building ng Legia Foods para sabay silang umuwi sa bahay. Bumaba si Donna mula sa driver's seat at lumipat sa passenger seat para ang asawa na niya magmaneho pa uwi. Pagod ka na ba? Hindi maiwasang itanong ni Donna kay Seb habang binabagtas nila ang daan pa uwi. Saan? Sa setup natin. Ilang buwan na natin itong ginagawa. Sanay na ako, Donna. Yun na nga, ilang buwan na. Alam kong napapagod ka na sa kahihintay kung kailan magbabago ang lahat. Bakit? Pagod ka na ba? Balik tanong ni Seb sa kanya. Hindi. Anya saka umiling. Wala akong karapatang mapagod dahil nagtitiis ka para sa mga pangarap ko. Kung ganon, ay ganoon din ako. Hindi ako napapagod dahil ginagawa ko rin to para sa pangarap ko. Pangarap mo? Nagtatakang tanong ni Donna. Oo, ikaw. Ikaw ang pangarap ko, Donna. Kaya bakit ako mapapagod sa'yo? Saglit siyang tiningnan ni Seb at saka itong umiti. Nagkaroon ng kapayapaan sa dibdib ni Donna. Salamat, Seb. You don't know how much this means to me. Sinserong sabi niya sa asawa. Kapit lang tayo. Sooner or later, I'll be the CEO of the Gia Group of Companies. Kapag nangyari yon, hindi na ako papakialaman ni Daddy sa mga desisyon ko sa buhay. Suportado naman kita sa pangarap mo eh. Ani Sebastian. Kaya nagpapasalamat ako sa'yo. Hindi lahat ng lalaki niya maiintindihan ako. Kung magka-level lang sana tayo, hindi na natin kailangang itago to. Stop saying that. Nagmumukhang matapobre ang pamilya ko. Ani Donna sa asawa. Hindi sa ganun, mahal. Maagap na sabi ni Sebastian. Naiintindihan ko ang daddy mo.
Alam ko ang net worth ng pamilya mo kaya alam ko rin nakatumbas niyo na yung gusto ng daddy mo para sa'yo. Hindi kita sinisisi o kung ano man. Nangihinayang lang ako na hindi tayo magka-level. Dahil kung ganun sana, hindi natin kailangan magtago ng ganito. Pasensya ka na kung mataas sa pangarap ko para sa sarili ko. Nagmuntong hininga si Donna. Ano bang sinasabi mo, Donna? Anong mali sa pagkakaroon ng mataas na pangarap? Masyado ba akong greedy para pangarapin ng maging CEO at the same time ay maging asawa mo? Feeling ko kasi unfair sa'yo, Seb. Unfair sa akin kung hindi ko to gusto. Pero gusto kong makasama ka, mahal. Wala akong pakialam kahit tayong dalawa lang ang nakakaalam. Tatlo tayo. Alam din ni Matty. Nakangiting sabi ni Donna. Si Matty ang best friend niyang Becky. Ito ang nag-iisang witness noong kasal sila ni Sebastian. Right. Ani Sebastian saka natawa. Araw ng linggo at magkasama silang nanonood ng pelikula sa sala. Nakapatong ang ulo niya sa kandungan ni Seb. Sana lagi lang ganito, no? Ani Donna. Lagi naman tayong ganito Ani Seb na ang mga mata ay nakatutok sa TV. Huwag ka lang magiging busy dahil hindi ka na nakakausap kapag ganun. Nakangiti ito nang yumuko para tingnan siya. Hoy, grabe ka. Natatawang giit ni Donna. Kapag nasa bahay, as much as possible, hindi ako nagtatrabaho, no? Depensa niya sa sarili. Oo na. Ikaw naman palagi ang tama Bakit parang nagrereklamo ka? Pinaningkitan niya ng mga mata si Seb. Hindi Imbes na sumagot ay hinila niya pababa ang leeg ni Seb para dampian ito ng halik sa labi. Mukhang nag-enjoy ang asawa niya dahil ang simpleng halik ay pinalalim nito. Centralized ang aircon sa buong sala, pero tila nag-aapoy ang pakiramdam ni Donna. Nasa mainit na silang tagpo nang biglang tumunog ang doorbell. Narinig niya ang pagmumura ni Seb. Maging si Donna ay iyon ang gustong gawin. Habang inaayos ang damit ay lumapit si Donna sa digital keyhole para malaman kung sino ang bisita at ganoon na lamang ang panggigilalas niya nang makita ang mommy niya. Seb, si mommy. Natatarantang sabi niya sa asawa. Para silang mga tanga na hindi malaman ng gagawin. Go to our room. Anya kay Seb. Papaalisin ko na lang agad si mommy. Tumango si Seb at mabilis na nagtungo sa kwarto nila. Sa kanya lang pinindot ang button para bumukas ang pinto. Mommy, naligaw ka yata. Bati niya sa ina. Bihira lang dumalo doon ng mommy niyang mas nalagalag pa kaysa sa kanya. I just came back from New Zealand. Gusto ko lang mag-hi sa paborito kong anak. Nakangiting sabi ng mommy niya bago bumayso sa kanya at tumuloy sa sala. I'm your only daughter. There's Daniela. Giit ng mommy niya. Anak siya ni daddy sa una niyang asawa. Paalala ni Donna sa ina. Isa pa, hiwalay na rin kayo ni daddy. So bakit ka pa magkakaroon ng stepdaughter? Nais nang matawa ni Donna sa gulo ng pamilya nila. Oo na, anak. Baliwalang sabi ng mommy niya sa kaprenting na upo sa sofa. Ano nga ipinunta mo rito, Mi? I'm sure hindi lang dahil gusto mong mag-hi. Tanong ni Donna sa ina. This oras ng gabi tapos mag-hi ka lang? Come on, Mi. Kung hi lang, bakit hindi ka na lang tumawag? Bakit feeling ko ay pinapalayas mo na ako? Hindi mo ba namimiss ang mommy mo? Hindi kita pinapalayas, Mi. Curious lang ako kung bakit bigla kang dumalaw sa akin. That's so not you. Katwiran ni Donna. Mula na makagraduate siya sa kolehiyo at nagsimulang maging intern sa kumpanya, ay mag-isa na siya sa bahay. Gusto niyang maging independent. Hiwalay na noon ang mga magulang niya kaya naisip niya ring mas okay ang mag-isa para kung sino man sa mga magulang niya ang gusto siyang puntahan ay hindi awkward. Nahihirapan kasi noon ng mommy niya na dalawin siya sa mansyon ng kanyang ama. Nabalitaan mo bang nagkabalikan si Emma at ang daddy mo? Imbes ay tanong ng mommy niya. Tita Emma? As in, Ate Daniela's mom? Kumunot ang noo ni Donna at umiling. Nagkausap kami ni daddy at wala naman siyang binanggit sa akin. Nabalitaan ko lang. I heard they've been going out these days. If ever that's true, ano naman Mi? Hiwalay na kayo ni daddy. Pwede niyang i-date ang kahit na sinong gusto niya. Same goes with you. May narinig ka ba kay daddy noong i-date mo ang congressman ng Bagets?
Hiwalay na kami ni Ferdy. Anang mommy niya na ang tinutukoy ay ang ex-boyfriend nitong congressman. Inirapan pa siya nito. Huwag mong sabihin nagsiselos ka, Mi. Nakangiwing tanong ni Donna sa ina. No, I'm not. Mabilis nitong tanggi. Hindi lang kasi nagme-make sense. Bakit sila magbabalikan kung pareho na nilang isinuka ang isa't isa noon? Hindi imposible ang magkabalikan ng dating nagmamahalan, Mi. Naisip ko lang, hindi kaya dahil namimili na sa inyo ang daddy mo ng magiging CEO ng DGGC? What about that? I mean, mas papaboran si Daniela kung magkakabalikan ng daddy mo at si Emma. Madali na lang sabihin ni Emma sa daddy mo na dapat ay si Daniela ang maging CEO dahil siya naman ang panganay. Alam naman natin na ikaw ang mas bagay na maging CEO dahil hindi hamak na mas matalino ka sa kapatid mo na yon. Paliwanag ng mommy niya. Nag-usap kami ni Daddy at hindi seniority ang basihan niya sa pagpili ng CEO. Pagpapakalma niya sa ina. Yeah, I heard he wants you to marry someone with an excellent family background. Sabi ng mommy niya. Nais niyang takpan ang bibig nito dahil baka nakikinig si Sebastian habang nagtatago ito. Sana naman ay hindi nakikinig ang asawa niya dahil ayaw niyang sumama ang loob nito. I think my performance alone can outdo Ate Daniela. Sabi na lang ni Donna. Alam mong hindi totoo yan. Connection ang gusto ng daddy mo. Giit ng mommy niya. Para sa kanya, ang kasal ay negosyo rin. At hindi yun maganda, Mi. Lalayo pa ba tayo? Tignan niyo ang nangyari sa inyo. Katwiran ni Donna. Huwag mo na akong idamay. Naisip ko lang. What if ipakilala kita sa nag-iisang lalaking anak ng presidente ng bansa? Kahit paano naman ay kaibigan ko ang first lady. Nakangiting suwestyon ng mommy niya. No, mommy. Maagap na sagot ni Donna. No blind dates. I'm not open into dating anybody, okay? Anak ng presidente, tumatanggi ka pa? Hindi mo ba naisip na kapag naging asawa mo ang anak ng presidente, automatikong ibibigay sa'yo ng daddy mo ang DGGC? No. Matigas niyang sagot. I can be the CEO without a man, me. Hindi siya napilit ng ina na makipag-date sa kung kanino. Bagsak ang balikat nitong umalis ng bahay niya. Agad naman niyang pinuntahan si Seb sa kwarto nila. Mukhang nakatulog na ang asawa niya sa paghihintay na makaalis ang mommy niya. Nagbuntong hininga si Donna. Sana ay hindi narinig ni Seb ang pag-uusap nilang mag-ina. Kinaumagahan ay maagang nagising si Donna, pero mas maaga pa pala sa kanyang nagising ang mister niya. Good morning. Bati ni Donna sa asawa nang maabutan niya itong nagluluto ng agahan nila. Yumakap siya sa likod nito. Good morning din, mahal. Sagot naman ni Seb. Hindi mo ako hinintay kagabi. Pasensya ka na kay mommy. Bigla-bigla na lang sumusulpot. Wala yun. Pasensya ka na rin at nakatulog na ako. Anong breakfast? Imbes ay tanong ni Donna saka bumitiw sa pagkakayakap kay Seb at pumwesto sa tabi nito. Ako lang sana kaso naalala kong kaunti lang ang kinain mo kagabi. Pabirong sagot ng mister niya. I don't mind having you for breakfast. Pilyang tugon ni Donna. Huwag mo akong ginaganyan, mahal. Marupok ako. Sabi naman ni Seb. Imbes na sumagot ay pinatay ni Donna ang kalan at isinampay ang mga braso sa batok ng asawa. Ang isa't isa nga ang inalmusal nilang dalawa bago kumain ng totoong pagkain. Mauna na ako sa'yo pumasok ah. May re-revise pa kami ni Grace sa proposal. Ani Seb pagtapos nilang kumain. Grace ka na naman dyan. Tanggalin ko na kaya yang si Grace. Sa lubong ang mga kilay na sabi ni Donna. Natawa si Seb. Mahal, wag kang ganyan. Hindi mo dapat pagsilosan si Grace at ang mga mata ko ay hindi naman kayang tumingin sa iba. Higit ka pa sa sapat para sa akin. Hinirapan ni Donna si Seb. Ilipat ko na lang kaya siya ng department. Imbis ay tanong niya na parang hindi inintindi ang sinabi ni Seb. Humalakhak na si Seb. Grabe talaga ang pagiging selosa mo. Anito bago siya hinalikan sa labi. I'm serious, Seb. Enough, my lovely wife. No power tripping. Hindi ka ganun. Pwede rin ako maging ganun. Giit ni Donna. Tumigil ka na, mahal. Nag-iisa ka sa puso ko. Sige na, mag-asikaso ko na at baka malate ka pa. Imbes ay sabi ni Seb. Nangahaba ang uso na sinunod ni Donna ang asawa.
Hindi nga niya alam kung bakit ganoon siya kaselosa. Ayaw niyang may ibang binibigyan ng atensyon ng asawa niya bukod sa kanya. Ayaw niya nang may niningitian ito. Basta ayaw niya lahat. Hindi naman siya ganoon sa mga dati niyang nakarelasyon. Pero kay Seb, grabe ang pagiging selosa niya. Maging siya hindi makapaniwalang may ganoon siyang side. Bago umalis ay nagpaalam si Seb sa kanya. Nagme-makeup pa lang siya ay aalis na ito. Take your time. Walang magagalit kahit late ka. Pabirong sabi ni Seb, bago siya hinalikan sa noo. I'll see you at the office. Sige mahal, ingat ka. Matapos magayos ay didiretso na sana si Donna sa sasakyan. Ngunit nagring ang kanyang cellphone. Unknown ang caller. Hindi niya yun sinagot. Maya-maya pa ay nakatanggap siya ng text message. This is Marvin Guevara. Your mom gave me your number. Yun ang sabi ng mensahe. Naningkit ang mga mata ni Donna sa inis. Si Marvin ay ang anak ng presidente ng bansa. Inis na inis siya sa mommy niya dahil hindi ito marunong makinig. Sinabi na nga niyang ayaw niyang makipag-date. Pagdating naman niya sa opisina ay merong isang pumpon ng bulaklak na naghihintay sa kanya. Gusto niyang i-itcha yun sa basurahan dahil galing na naman kay Marvin. Well, bakit ba ako nagdadalawang isip? Tanong niya sa sarili saka itinapon ng mga bulaklak. Ano kung magaganda ang arrangement? Hindi naman siya interesado sa nagbigay. Eksaktong pagtapon niya ng mga bulaklak ay may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Come in, Anya. Si Seb ang pumasok. Kanino galing yan? Tanong agad nito pagkapinig ng pinto. Nakanguso ito sa bulaklak na nasa basurahan. Kay Marvin, nireto siya sa akin ni Mommy. Hindi ko pa siya namimit kahit kailan. At huwag ka mag-alala, hindi naman ako makikipag-date sa kanya kahit anong gawin ng mommy ko. Tumango lang si Seb. Wala man itong sabihin ay alam niyang naiinis ito. Nagmuntong hininga si Donna. Wala naman siyang kasalanan, pero bakit nagigilty siya? Galit ka? Tanong niya kay Seb. Umiling si Seb. Bakit naman ako magagalit? Kasi may nagpadala sa akin ng bulaklak. Sabi mo nga hindi mo pa naman nakikilala ang lalaking yan. Bakit ako magagalit? This would not happen if they knew I was married. Ani Donna. Yan ka na naman. Huwag mo nang isipin yan. Hindi naman big deal sa akin eh. Alam kong mahal mo ako. Sapat na yun. Totoo? Malambing na tanong niya kay Seb. Totoo. Agad na yumakap si Donna kay Seb. Mahal na mahal kita. Salamat sa pag-intindi, mahal. Mabilis din siyang bumitiw kay Seb nang may kumatok. Ang assistant niya yon at may dala itong imbitasyon. Ipinadala po ni Mr. Marvin Guevara. Birthday invitation po yata. Tumango si Donna. Iwan mo na lang sa mesa, may pinag-uusapan pa kami ni Sebastian. Agad na tumalima ang assistant niya. Paglabas nito ay napatingin siya kay Seb. I'm not going there. Sabi niya kahit hindi naman siya tinatanong ni Seb. Tumango lang ulit ang lalaki. Nang lumabas si Seb ay agad niyang tinawagan ng ina. Me, I told you no blind dates. Pero anong ginawa mo? Ibinigay mo pa ang number ko sa Marvin na yun. Sermon niya agad sa ina pagsagot nito sa tawag niya. I'm just helping you acquire the company, anak. Giit ng mommy niya. Hindi ka nakakatulong, mommy. Inis niyang tugon. What do you mean? I will not date that guy. Kaya please lang, mommy. Stay away from my personal life. I will date whoever I want to. Huwag niyo akong pangunahan ni Daddy. Sandali nga. Ikaw ba'y may nobyo na kaya galit na galit ka na ibinigay ko kay Marvin ang number mo? Yes, I have. Kaya please lang, kausapin niyo ang Marvin na yan. Tigilan na niyang pagpapadala sa akin ng imbitasyon at bulaklak. Sayang lang. Who is your boyfriend? Imbes ay tanong ng mommy niya. You don't have to know me. Inis na inis si Donna dahil halos 2 linggo na pero hindi pa rin tumitigil si Marvin ng pagpapadala ng kung ano-ano kahit ibinabalik niya lang palagi ang mga iyon. Diretsahin mo na kasing hindi mo siya gusto. Ani Mati kay Donna. Dahil hindi niya masabi kay Seb ang frustration sa ginagawa ni Marvin ay sinadya niya ang kaibigang si Mati sa kondo nito. Tinext ko na nga. Ang sabi ko tumigil na siya kasi may boyfriend na ako. My God, parang hindi nakakaintindi. Inis na reklamo ni Donna. Hindi pa kayo nag-meet niya na?
Natatawang komento ni Mati. Ni hindi ko nga sinasagot ng tawag niya. Grabe, sobrang nakakasira ng araw. Ano naman ang sabi ng asawa mo? Wala, pero feeling ko naiinis na rin siya. Nagtitimpi lang. Hindi talaga makakareact ang asawa mo dahil tayong tatlo lang naman ang nakakaalam na asawa mo siya. Nagmuntong hininga si Donna. Napakasama ko bang asawa? Maya-maya ay tanong niya sa kaibigan. Sobrang selfish ko ba? Pareho naman kayong nag-agree sa setup niyo bago kayo ikasal. I'm sure na hindi nag-iisip ng ganyan ang asawa mo. Pero girl, hindi rin niya maiiwasan ng masaktan. Hindi naman yun mapipigilan, no? Muntong hininga na naman ang isinagot ni Donna. Pag-uwi niya ay agad niyang hinanap si Seb. Bakit hindi ka nagpasundo sa akin? Tanong ni Seb. Alam kong busy ka ngayon sa trabaho. Sagot ni Donna. Magbakasyon kaya muna tayo, mahal. Bakasyon? Gulat na tanong ni Seb. Hindi ba't busy ka rin? Kaya nga, huminga muna tayo. Medyo stressful na ang mga nagdaang linggo. Tila nag-isip pa si Seb bago sumang-ayon. Sige, umuwi muna tayo sa probinsya namin this weekend kung okay lang sa'yo. Sure, let's do that. Hindi ka tutol? Nagtatakang tanong ni Seb. Bakit naman ako tututol? Ang sabi mo huwag muna kitang ipakilala sa pamilya ko, di ba? Bilang girlfriend, pwede naman, di ba? Nais niyang bumawi kay Seb. Kung na-stress siya dahil kay Marvin, ay alam niyang ma-stress si Seb, lalo pa't wala itong mapaglabasan ng hinanakit at frustration. Pagsapit ng weekend ay natuloy nga ang bakasyon nilang mag-asawa. Walang pinagsabihan si Donna kung nasaan siya. Ang ganda-ganda naman itong nobya mo, apo. Parang artista. Magiliw na sabi ng lola ni Seb dito. Ang mama at lola ni Seb lang ang kinalakihan nito. Maaga raw pumanaw ang ama ni Seb dahil sa isang aksidente. Naku lola, hindi naman po. Nahihiyang sabi ni Donna sa matanda. Lalo ako nasabik na magkaroon ng apo. Ihadong magaganda at gwapo ang magiging supling ninyo dahil maganda at gwapo kayong dalawa. Mama, wag mong i-pressure ang mga bata. Hayaan nating i-enjoy muna nilang pagiging magnobyo at nobya. Singit naman ng mama ni Seb. Tahimik at palangiti ang mama ni Seb. Ang itsura nito ay tila hindi makabasag pinggan. Kung anong ingay ng mami ni Donna ay siyang hinhin ng mama ni Seb. Teacher daw sa elementarya ang mama ni Seb at malapit na ring mag-retire. Ang lola nito ay dati ring guro. Akala nga namin ay magiging guro rin itong apo ko, ngunit ibang karera ang tinahak. Pagkukwento ni Lola Wana, ang lola ni Seb. Di ko sana nakilala si Donna kung nag-teacher ako, la. Nakangiting komento ni Seb. Kaya mabuti na rin nga na hindi ka naging guro, apo. Tugon ng matanda. Nagkatawanan sila. Masaya ang naging tanghalian nila. Hindi na bore si Donna sa dami ng kwento ni Lola Wana. Pagkatapos kumain ay ipinakita pa nito sa kanya mga litrato ni Seb noong bata pa ito. Alam mo ba, Donna apo, palagi nilang sinasabi na maraming babaeng paiiyakin si Seb nung bata pa siya. Ang kisig kasing bata. Pagmamalaki ni Lola Wana sa apo. Nakangiting tinignan ni Donna ang mga litrato. Gwapo nga talaga ang asawa niya noon pa man. Sana naman na hindi ako kasali sa mga babaeng paiiyakin niya, la. Biro ni Donna sa matanda. Nako, kapag pinaiyakan niya na magsumbong ka sa akin. Kahit malaki na yan, makakatikim sa akin ng sinturon ng isang yan. Natawa si Donna. Tamang desisyon niya na magtungo sila roong mag-asawa. Bakit ba lagi niyang kinakancel ang plano nilang ipakilala siya ni Seb sa pamilya nito? Pagdating ng hapon ay nagtungo sila ni Seb sa Pampang. Malapit sa dagat ang bahay ng mga ito. Tahimik doon. Payapa, mabagal ang oras. Bumili kaya tayo ng lupa rito, mahal. Gusto ko beachfront. Kapag retired na tayo, dito na tayo magstay. Suwestyon ni Donna. Kaya mo? Ang buhay ba rito? Well, hindi pa naman ngayon. Tutuparin ko muna mga pangarap ko para sa sarili ko at sa kumpanya. Tumango si Seb. Matutuwa si na Lola kapag nalaman nilang gusto mong manatili rito. Let's try to visit them as often as we can. Ramdam kong miss na miss ka nila. Ani Donna sa asawa.
Mukhang nakapalagayan mo na agad sila ng loob. Nakangiting sabi ni Seb sa kanya. Hindi naman yun mahirap. Nakita mo naman ang pag-welcome nila sa akin. Feeling ko, pati na ako agad ng pamilya niyo, Seb. Because you are. You are my wife, Donna. Ano kayang sasabihin nila kapag nalaman nilang kasal na tayo at inilihim natin yun sa kanila? Biglain na itanong niya kay Seb. Huwag mong isipin ng pamilya ko, Donna. Sigurado ako maiintindihan nila. Mas nakakatakot kung ang pamilya mo makakaalam na kasal na tayo. Hindi nakasagot si Donna dahil may punto ang asawa niya. Alam niyang mapupunta sa wala ang lahat ng pinaghirapan niya kapag nagkataon. Kailangan na niyang maging CEO sa lalong madaling panahon. Gusto na niyang ipangalandakang may asawa na siya. Nang linggo ng hapon ay bumalik na rin sila ni Seb sa Maynila. Biyernes ng gabi at sa birthday dinner ng ama dumiretso si Donna. Happy birthday, Dad! Bati ni Donna sa ama. I'm glad you came early. Imbes ay sabi ng daddy niya. May gusto akong pag-usapan natin. Pag-usapan po? Yes, let's go to the study room. Anang daddy niya at nagpatiuna nang nagtungo roon. Tahimik na sumunod lang si Donna. I heard that Martin Guevara is courting you, Iha. Simula ng daddy niya nang maisara niya ang pinto. I'm not even talking to him, Dad. Nararamdaman na niyang hindi niya gusto ang patutunguhan ng usapan na yon. Marry him, Donna. Sabi ng daddy niya. Para bang hindi nito narinig ang sinabi niya. Dad, mariing pagtutol niya. I don't like him. Paano mo magugustuhan kung hindi mo naman sinusubukang kilalanin? Basta ayaw ka sa kanya, Dad. Giit ni Donna. Marry him and I'll appoint you as the CEO of the Gia Group of Companies right away. Napanganga si Donna. Hindi niya alam kung anong sasabihin. I don't get why I need to get married first. Hindi ko pa ba napapatunayan ang kapasidad ko para pamunuan ng kumpanya, Dad? Masama ang loob na tanong ni Donna. You need a great man to be with you in that grand but lonely position. I don't need anyone, Dad. You do. Believe me, Iha. Ayoko, Dad. Dahil ba kay Sebastian? Bigla ay tanong ng daddy niya. Nagulat si Donna at hindi agad nakasagot. Paanong nalaman nito tungkol kay Sebastian? Akala ko ba hindi mo kami pinamamanmanan? Imbis ay tanong niya sa ama. Well, your mother told me that you have a boyfriend. I have no choice but to find out who's the guy. Tumango si Donna. Ngayong alam niyo na, huwag na ninyo akong pilitin na pakasalan ng Marvin na yon. I don't even know him. Wala rin akong balak na kilalanin siya. Matigas na sabi ni Donna. Nag-iisip ka ba, Donna? Anong papala mo sa Seb na yan? Si Marvin, anak ng presidente. Tatakbo senador sa susunod na eleksyon. Nakikita mo bang impluwensya ng pamilya niya? Nakikita ko, pero hindi ako interesado. Kaya kong pamunuan at paunlarin pa ang DGGC ng ako lang at walang impluwensya ng iba. Dad, I will never marry for business reasons. Mahal ko si Sebastian at hindi mo ako mauutusan na hiwalayan siya. I'm sorry, Dad. Desididong sabi ni Donna sa ama. Bago siya tumalikod ay binati niya pa ito. Happy birthday, Dad, but I don't think I can celebrate with you. Pag-uwi ni Donna ay agad niyang hinanap ang asawa. Kumain ka na, mahal? Tanong niya rito nang makita niya ito sa kwarto. May binabasa itong mga papeles. Hindi pa. Nakangiting tugon nito. Bakit ang bilis mo nakabalik? Umalis na ako bago pa nagsimula ang dinner. Bali walang sagot ni Donna. Bakit naman? May problema ba? We had an argument. Tugon niya saka nagbuntong hininga. Ng ate mo? Hindi. Anya sabay iling. Ni Daddy. Nakarating sa kanya ang panliligaw sa akin ni Marvin Guevara at gusto raw niyang lalaking yun para sa akin. Apparently, he knew about you. Ang gusto niya hiwalayan kita at pakasalan ko si Marvin. As if I would do that. Nagbuntong hininga si Seb. Ang mabuti pa'y kumain na lang tayo. Imbes ay sabi nito. Mabuti pa nga. Tugon naman niya. Tahimik silang mag-asawa habang naghahapunan. Marahil ay may mga gustong sabihin o itanong si Seb, ngunit hindi nito alam kung nasa mood siya. I'm really sorry about my family, Seb. Simula ni Donna. Sobrang init na naging pagtanggap sa akin ng pamilya mo.
Pagkatapos ay ganito ang napala mo sa pamilya ko. Can I just disown them? Pabirong sabi niya pa. Seb chuckled and shook his head. Magpakabait ka kung ayaw mong mademote, mahal. Kakalimutan ko na bang pangarap kong maging CEO? Tanong ni Donna sa asawa, saka huminga ng malalim. Naniniwala pa rin akong walang ibang karapat-dapat na maging CEO ng DGGC, kundi ikaw lang, mahal. Pero mukhang malabo na. Natatawang sagot niya. Mas okay na kung manatili kung nasan ako ngayon, kaysa makipaghiwalay sa'yo, no? Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Seb, at para sa kanya ay sapat na yon. Hindi pala ang pagiging CEO ang una sa listahan ng mga pangarap niya. Ang una ay ang makasama si Sebastian habang buhay. Corny mang pakinggan, ngunit hindi niya kayang mabuhay nang wala ito. Nang sumunod na araw ay walang paalam kay Donna na nagpunta si Sebastian sa ama nito. Ipinatawag niyo raw po ako, sir. Nagalang nabati ni Sebastian sa ama ni Donna. Nakatanggap siya ng tawag ng umagang yon mula sa assistant nito. Siguro naman ay alam mo na kung bakit kita pinatawag. Tugon ng daddy ni Donna. Hindi makasagot si Seb. Alam niya ang dahilan. Akala ko inobyo ka lang ng anak ko. Asawa na pala. Malamig na sabi ng matandang lalaki. I want you to annul that marriage. Walang pasakaling sabi pa nito. Pero, sir. Ano? Mahal mo ang anak ko? Pagak na tumawa ang Ginoo. Tila hindi naniniwala. Will you still love her if I disown her? Will you still love her if I strip off the luxurious things I gave her? Yes, sir. Mamahalin ko pa rin siya. Hindi naman pera ng pamilya niyo ang gusto ko sa kanya. May paninindigan niyang sagot. Ikaw, mamahalin ka pa kaya niya kung tatanggalin ko siya sa posisyon niya? Mamahalin ka pa ba niya kung tatanggalin ko siya ng mana? Hindi nagpapatinag na tanong pa nito. Hindi makasagot si Sebastian. May tiwala siya sa pagmamahal ng asawa niya. Ngunit kaya ba ng konsensya niyang mawala ang lahat ng pinaghirapan nito dahil lang sa kanya? Hindi nga niya ito kayang ibili ng bahay na tulad ng tinutuluyan nila ngayon. He can buy her a decent house, but not a luxurious one. Sanay si Donna sa marangyang bagay, dahil yun ang kinalakihan nito. 50 million pesos. Sabi pa ng daddy ni Donna. Hindi ko po tatanggapin, sir. Matigas na sagot ni Seb. Kung ganoon ay isasama mo sa kangkungan ng anak ko. It's up to you, young man. Kakausapin ko rin naman si Donna. Malamang na kapag nalaman niyang tatanggalan ko siya ng mana at posisyon, iiwan ka rin niya. Baliwalang sabi ng matanda. Alam ko pong ako ang pipiliin niya. Siguradong sabi ni Seb. Alam niya yon. Kahit kailan ay hindi niya pinagdudahan ng pagmamahal ng asawa niya kahit na langit at lupa sila. How can you be so confident? Natatawang tanong ng matanda. Dahil mahal niya ako. I hope that love of yours will make my daughter a CEO of huge company someday. Napalunok si Seb. Importante kay Donna ang maging CEO. Nakita niya ang lahat ng paghihirap nito para lang makamit ang pangarap na yon. If you really love my daughter, you will let her soar high. Mataas ang pangarap niya at nakakasagabal ka ron. If she chooses you, then it would be the end of her dreams. Tinalikuran na siya ng matanda, ngunit pinigilan niya ito. Kapag nag-file ako ng annulment, may papangako niyo bang gagawin niyo siyang CEO ng Digia Group of Companies? Tanong ni Seb. Ora-orada. Mabilis na sagot ng Ginoo. Tumango si Seb. Mahal niya si Donna. Mahal na mahal. Kaya hahayaan niya itong tuparin ang pangarap nito. Kung sasama ito sa kanya ay pareho lang silang lulubog. Baka isang araw, isumbat pa sa kanya nito na siya ang pinili nito. Kung ganun, magpa-file ako ng annulment. Pero wala akong tatanggapin kahit na ano mula sa inyo. Hindi ko ibinibenta ang pag-ibig ko sa anak niyo, sir. Alam ko lang kung ano ang pangarap niya at gusto kong maabot niya yun. Sana rin ito pa rin yung pagkasundoan natin, kapalit ng pagsuko ko sa pagmamahala namin. Tumutupad ako sa usapan, young man. Walang awang sabi ng Ginoo at hinayaan ng umalis si Sebastian na laglag ang balikat at masama ang loob. Ngunit kumpara sa kaligayahan ni Donna ang sakripisyo niya, kaya niyang tiisin ang sakit. Hindi naman mapakali si Donna sa bahay nila. 9:00 na ay wala pa ang asawa niya. Bigla rin itong nawala sa opisina bago mag-lunch break. Mapupudpud na ang mga daliri niya kakatext at kakatawag dito, ngunit hindi ito sumasagot. Seb, nasan ka na ba? Nag-aalalang tanong niya sa sarili.
Hindi naman ganoon ang asawa niya. Palagi siya nitong ina-update kung nasaan ito at kung anong ginagawa nito. Napaigtad si Donna nang sa wakas ay nakatanggap siya ng text mula sa lalaki. Ano? Kunot ang noong tanong niya pagkabasa ng mensahe. Sabi ni Seb sa text ay may emergency raw at hindi ito makakauwi. Hindi nito binanggit kung ano ang emergency na sinasabi nito. Kaya imbis na mag-reply ay tinawagan niya ang asawa. Labis ang pagkadismaya niya nang hindi niya na ito matawagan. Muntik niyang ibataw ang cellphone sa inis. Ano bang problema ni Seb? Maaari naman itong sabihin yun sa kanya. May mali. Alam niya yon. Damang-dama niya. Hindi siya naniniwalang emergency ang dahilan kung bakit wala ito. He never excluded her. Kung may problema ay sasabihin nito yun sa kanya. May maitulong man siya o wala, magsasabi pa rin ito. Ganoon naman silang dalawa. Sa totoo lang, hindi lang naman asawa si Sebastian sa kanya. Matatawag na rin niya itong best friend niya dahil wala siyang sikreto rito. Kung mayroon man, yun yung mga bagay na masasaktan ito at kadalasan ay tungkol lang yun sa pamilya niya. Natigilan siya nang maisip ang pamilya niya. Alam na ng daddy niya ang tungkol kay Sebastian. Hindi siya sigurado kung alam na ng daddy niya ang asawa niya si Seb. Ngunit ganoon pa man, alam niyang malalaman din ito yun dahil sa lawak ng impluwensya ng daddy niya. Hindi kaya kinausap nito si Seb? Mabilis pa sa 4:00 tinawagan niya ang ama. What have you done, Dad? Tanong agad niya dito pagsagot nito sa tawag niya. I don't understand. Tugon naman ng daddy niya. Did you talk to Seb? Are you accusing me of something? Maang-maanga ng ama niya. Sabihin mo na lang sa akin, Dad, kung kinausap mo siya. Anong sinabi mo sa kanya? Inis na niyang tanong. Hindi madalas tumaas ang boses niya sa sariling ama, ngunit inis na inis siya ng mga sandaling yun. Kung wala kang ebidensya, wag mo akong pagbintangan, Donna. Hindi ko siya nakausap. I wish you're not lying, Dad. Pagkatapos kausapin ng ama ay ang mommy naman niya ang tinawagan niya, ngunit nag-deny rin ito. Then what's wrong? Gihil niyang tanong sa sarili. Kinabukasan ay hindi pa rin umuwi ang asawa niya at nagulat na lang siya na pagdating niya sa opisina ay ang resignation letter nito ang bumungad sa kanya. Where's Sebastian? Halos magdikit ang mga kilay niya nang tanongin niya ang kanyang assistant. He left after submitting his resignation letter, ma'am. Pag-alis ng assistant niya ay tinawagan niya si Sebastian. Hindi nito sinasagot ang tawag niya, kaya nag-iwan na lamang siya ng voicemail. Can you please tell me what's going on, Seb? Ano to? Manghuhula na lang ako? Hindi ko maintindihan kung anong pinagkakaganyan mo. Kung kinausap ka ng kung sino man sa mga magulang ko, sabihin mo sa akin. Hindi mo to kailangan gawin. Ang sabi mo, mahal mo ko. May mahal bang ganito? Kung mahal mo ko, ipaglalaban mo ko dahil willing akong gawin yun kahit pamilya ko pang maging kalaban ko. Sa haba ng sinabi niya ay tila wala namang natanggap na voicemail ang asawa niya dahil hindi pa rin siya nito inusisa matapos ma-send ang mensahe niya. Hindi nakapag-concentrate si Donna sa trabaho ng araw na yon. Wala pa ring paramdam si Seb. Hindi na niya alam kung ano ang iisipin. Para nang pinipiga ang puso niya. Mabuti na lang nang umuwi siya sa bahay ay naabutan niya si Sebastian. Ngunit agad na kumunot ang noo niya nang makita niyang ine-empake nito ang mga damit. Saan ka pupunta? Tanong niya sa mister. Uuwi muna ako sa probinsya. Malamig na tugon nito. Bakit? Wala naman akong gagawin dito. Nag-resign na ako, di ba? Sarkastikong sagot pa nito. Bakit ka ba nag-resign? Nakukulangan ka ba sa salary mo? Padadagdagan ko. Napapagod na ako, Donna. Kung kailan peaceful na sa trabaho ay saka ka pa napagod? Sabihin mo na lang sa akin ang totoo. Bakit ka nag-resign? Giit ni Donna. Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Walang prenong sagot ni Sebastian na ikinagulat niya. Dahil? Dahil narinig ko na wala kang mamanahin kapag hindi mo pinakasalan si Marvin Guevara. Sagot pa nito. Ano? Gulat niyang tanong. Saan mo naman narinig yan? Sa daddy mo. Kinausap niya ako tungkol doon. In short, wala akong mapapala sa'yo, Donna. Hindi niya matanggap ang sinasabi ni Seb. Kung sinasabi mo lang yan para magalit ako, tumigil ka na, Seb. Hindi ako naniniwalang pera lang ang gusto mo sa akin. Yun ang totoo. Giit ni Seb. Your father offered me money and I accepted it.
Tinanggap ko na, kaysa naman wala akong mapala kapag itinakwil ka niya. Pakiramdam ni Donna ay ibang tao ang kausap niya. Hindi yun ang asawa niya. Hinding-hindi magsasalita ng ganoon ang asawa niya. Minahal niya ito sa kabila ng agwat ng buhay nila. Minahal niya ito dahil sa pagiging simple nito at mapagmahal na asawa. Hindi man ito nabibili ang mamahaling bagay para sa kanya, pero naibibigay naman ito ang mga simpleng bagay na nakapagpapasaya sa kanya. Kahit kailan din ay hindi naging issue sa kanilang pera. Maayos naman ang trabaho ni Seb at may mataas na sahod sa kumpanya, at sapat yon para sa kanilang dalawa kahit hindi siya umambag sa gastusin. Stop this act, Seb. Alam kong hindi mo tinanggap ang pera kung totoong inoferan ka. Mangiyak-ngiyak na niyang sabi. Gusto niyang maging matapang, pero nanghihina talaga siya. Sobrang sakit ng mga naririnig niya. I did. Baliwalang sabi ni Seb. Makikipag-iwalay ba ako sa'yo kung hindi? I had a deal with your father. Mag-file na ako ng annulment. Ang daddy mo na raw ang bahala once na ma-file ko na. I'm sorry for making you believe that I love you, Donna. Tinitigang maigi ni Donna si Seb. Gusto niyang malaman kung gaano katotoo ang sinasabi nito. Nais niyang makita sa mga mata nito na nagsisinungaling ito. Ngunit wala siyang makitang emosyon sa mga yon. You're lying. Sabi pa rin niya. Hindi pa rin siya naniniwala. Hindi ako nagsisinungaling. Ani Seb saka huminga ng malalim. Lalapitan ba kita kung hindi ka anak ng chairman ng DGGC? I did that on purpose. Alam ko magiging CEO ka. Bilib na bilib ako sa kakayahan mo. At kapag nangyari yun, magkakaroon ako ng chance ng magkaposisyon sa DGGC. Hindi ko naman nakalaing itatakwil ka ng tatay mo kapag nalaman niyang kasal ka sa akin. Kaya tinanggap ko na lang ang ilang milyon na inalok niya. I can start my own business with that. Nang isara ni Seb ang bag at bitbitin yon, ay agad na itong naglakad palabas ng silid. Hindi alam ni Donna kung pipigilan pa ang lalaki o hahayaan na lang. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga narinig. Sa bandang huli ay hinayaan niyang umalis si Seb. Wala na rin kasi siyang lakas para sundan ito. Umiyak na lang siya ng umiyak hanggang sa wala na siyang mailuha. Ilang araw nang hindi pumapasok sa opisina si Donna. Wala siyang ganang magtrabaho. Wala siyang ganang makipag-usap o kumain man lang. Wala siyang ganang mabuhay. Ilang araw nang wala si Seb sa bahay niya pero hindi pa rin siya nasasanay sa pag-iisa. I've been alone here for a long time. What's wrong with me? Mahinang tanong niya sa sarili. Umaga na naman at pagmulat ni Donna ng mga mata ay si Seb pa rin ang nasa isip niya. Naiinis na siya sa sarili. Hindi niya alam na mawawala ang composure niya nang dahil lang sa isang lalaki. Napaiyak na naman siya nang maisip niyang hindi lang lalaki si Seb. Asawa niya ito at mahal na mahal niya ito. Hindi niya maisip ang buhay na wala ito at wala na siyang planong magmahal ng iba pagkatapos nito. Hindi pa rin niya lubos maisip kung paano siya pinagpalit sa pera. Akala niya ay kilala na niya ito. Akala niya ay totoo ang lahat ng pinakita nito sa kanya. Hindi niya kasi naramdaman kahit kailan na nagpapanggap lamang itong mahal siya. Nang nagdaang araw, ay maghapon lang siya nakahiga sa kama. Hindi siya kumakain. Kumakalamang sigmura niya ngunit wala siyang ganang kumain. Kung hindi pa siya dinalaw ni Mati ng araw na yon, ay hindi siya kakain. Pinilit siya ni Mati na bumangon at kumain ng pagkain dala nito. Nakikita mo pa bang itsura mo sa harap ng salamin, Donna? Nag-aalalang tanong ni Mati sa kanya. Ilang araw pa lang kayong hiwalay ni Seb ay ang laki na ng ipinayat mo. Naniniwala ka bang hindi niya ako minahal? Na pera lang ng pamilya ko ang gusto niya? Imbes ay tanong ni Donna sa kaibigan. Importante ba kung naniniwala ako? Alam mo kung anong importante? Ayusin mo ang sarili mo. Iniwan ka na nga, sinisira mo pa ang sarili mo. Imbes na nag-hunger strike ka rito, dapat ay nagtatrabaho ka para makamit mo ang pagiging CEO. Hindi ka man swerte sa love life, swertihin ka man lang sa karera mo. Nung nakilala ko si Seb, nagbago na ang pangarap ko, Mati. Wala sa sariling sabi niya sa kaibigan. Hindi nga siya rito nakatingin, kundi silantang bulaklak sa gitna ng dining table. Parang siya lang ang mga bulaklak na yon. Walang sigla. Ano naman yun? Ang pangarap ko na lang ay maging asawa niya habang buhay. Anya saka umiyak ng tahimik. Kahit kailan, hindi kami nag-away ng matindi ni Seb. Palagi niya akong iniintindi. Palagi niya akong inuuna.
Kahit kailan, hindi ko naramdaman na hindi niya ako mahal. Kaya hindi ko matanggap na nagpapanggap lang siya. Ang galing-galing naman niyang umarte. May mga tao talagang magaling umarte, lalo na yung may mga hidden agenda. You have to let go of him. Naiintindihan ko naman na masakit pa. Ilang araw pa lang eh. Pero wag mo naman pabayaan ang trabaho mo kasi pinaghirapan mo yun. Nag-file ako ng leave. Ani Donna. Babalikan ko ang trabaho kapag okay na ako. Kailan naman yun? Tanong ni Mati. I don't know. Sagot niya, saka nagbuntong hininga. Pero tama ka. Dapat ako ang maging CEO. I deserve that position. Yun ang bawi ng dati ko sa ginawa niya sa amin ni Seb. Tama yan. Kailangan mo ng purpose para lumaban ka sa bahay na to. Hindi si Seb ang mundo, Donna. Magpahinga ka ngayon pero bilisan mong pagbangon para hindi ka mapag-iwanan. Use that heartache as a fuel to reach your goal. Payo pa ni Mati. Hindi nga nagtagal ay nagbalik na sa trabaho si Donna. Isinubsob niya ang sarili sa trabaho para hindi na maisip ang pinagdadaanan niya. Ngunit biglang dumating ang annulment papers mula kay Seb. Nais niyang punitin yun pero ikinalma niya ang sarili. Tinawagan niyang abogado para sabihing ito na ang bahala sa mga papel na yon. Lumampas pa ang ilang linggo. Unti-unti ay nasasanay na si Donna na wala si Seb. Nasasanay ngunit puno pa rin ng kahungkagan ng puso niya. She felt so empty. Para lang siyang robot na gumigising sa umaga para magtrabaho. Uuwi siya ng late para pagdating sa bahay ay matutulog na lang siya. Yun na ang routine niya. Matutulog sa bahay, pagising ay papasok sa opisina at maglalagi na roon hanggang hating gabi. Isang bisita ang dumating ng araw na yon. Inaasahan na niya yon dahil tinawagan siya ng mommy niya para sabihing dadalaw si Marvin para makilala na siya ng personal. Kapag maayos na ang annulment nila ni Sebastian, ay pakakasalan niya si Marvin. Tinanggap na niya yun sa isip. Si Marvin ang ticket para maging CEO siya ng DGGC. So be it. Good morning. Nakangiting bati sa kanya ni Marvin. May dala itong isang pumpon ng bulaklak. Kung pisikal na itsura, wala siyang maipipinta sa lalaki. Matangkad ito, gwapo at matipuno. Hindi siya sigurado sa ugali nito. Pero dahil araw-araw siyang itinitext nito kahit hindi siya nagre-reply, ay masasabi niyang may kakulitan at kawirdohan ito. Sino ang magtsatsagang mag-text sa isang taong hindi nag-reply kahit kailan? Sa wakas, na-meet din kita ng personal. Sabi pa ni Marvin nang hindi niya ito binati pabalik. Maupo ka. Imbes ay sabi ni Donna. Do you need anything? No, I just really want to meet you. Huminga ng malalim si Donna at nilapitan ng lalaki. Naupo siya sa tapat nito sa munting living area ng opisina niya. Iniabot ni Marvin sa kanya ang mga bulaklak at nilipag lang yun ni Donna sa center table. Thanks anyway. I'm sorry if I don't reply to your messages. I understand. Mabilis na tugon ni Marvin. Hindi naman tayo personal na magkakilala. Pasensya ka na rin kung makulit ako. Sa picture pa lang kasi kita nakita pero gustong-gusto na kita. Weird talaga. Sa isip-isip ni Donna, ngunit hindi na niya yun isinatinig pa. Pero sana ay mag-reply ka na sa susunod kasi nag-meet naman na tayo ng personal ngayon. Sabi pa ni Marvin. I'll reply kung hindi ako busy. But look Marvin, as much as I wanted to accommodate you, I'm still married. Naisip ko nga rin, maiintindihan kaya ng mga magulang mo na ang babaeng pakakasalan mo ay may nauna ng asawa? I don't want to taint your family's name. They know. Pag-amin ni Marvin. Pero sikreto naman ang kasal niyo ng dati mong asawa. Walang nakakaalam, so walang issue. He's still my husband. Gusto niyang igiit, ngunit pinigilan niya ang sarili. I'm glad to know na understanding naman pala ang pamilya mo. I told them how much I like you. Isa pa, with your family's background, I'm sure my parents won't mind me marrying you. Nais nang sumimangot ni Donna. Marriage agad ang pinag-uusapan nila sa unang araw ng kanilang pagkikita. Muntik siyang mapailing. Pinilit na lang ni Donna ang humiti. Still, I'd appreciate if you start being close to me after my annulment. I understand. Nakangiti ring tugon ni Marvin. Mabilis na lumipas sa mga araw. Nagulat na lang si Donna na tapos na ang proseso ng annulment nila ni Seb. Mahigit 1 taon na yon? Tanong ni Donna sa sarili.
Parang kahapon lang nangyari ang lahat. Naging madali ang proseso ng annulment dahil sa tulong ng pamilya ni Marvin. Kung sa normal na proseso, baka ugatin siya sa paghihintay ng resulta ng annulment case. Congrats, Donna. Legal na ang kalayaan mo. Ani sa sarili, ngunit hindi niya alam kung bakit hindi buo ang kaligayahan niya. Naisip ni Marvin na i-celebrate ang araw na yon, kaya nag-arrange ito ng dinner date para sa kanilang dalawa. Ilang buwan na rin ang nakalilipas nang hayaan niya itong makapasok sa buhay niya. Kaibigan ng turing niya rito, kahit na alam niyang higit doon ang gusto nito. Hindi naman ito namimilit. Isang bagay na ipinagpapasalamat niya sa lalaki. He tried hard to win her heart. Hindi pa nito yun nakukuha, ngunit nabuksan na nito ang pinto papasok sa buhay niya. Thanks to your parents, nagresulta agad ang annulment case. Ani daw na kay Marvin. Nirentahan ng huli ang buong restaurant para sa kanilang dalawa, dahil ayon dito ay espesyal daw ang gabing yon. Ngumiti lang si Marvin at nagsimula na silang maghapunan. Siguro naman ay pwede na natin gawing opisyal ang relasyon natin. Maya-maya ay sabi ni Marvin. Hindi na tinutulan yun ni Donna. Sa kasal naman din sila pupunta, kahit na ano pang gawin niya. Kailangan niya si Marvin para mabingwit ang posisyong gusto niya. Hindi rin nakapaghintay pa ang daddy niya. Agad siya nitong ipinatawag ng sumunod na araw para pag-usapan din nila ang kasal. Nasa meeting na yon ang ina ni Marvin na magiliw naman sa kanya. I'm glad the annulment's over. I've been waiting to plan this wedding with you, Iha. Sabi pa ng ginang sa kanya. Ngumiti lang si Donna. Ang daddy niya ang sumagot para sa kanya. Thanks to your family, Mrs. Guevara. Malaya ng anak ko. We're going to be an extended family. Call me Grace. Magiliw na sabi ng mami ni Marvin sa daddy niya. Kung susumahin, ang mga ito lang ang nagplano tungkol sa kasal. Oo, magaan na ang loob niya kay Marvin maging sa mga magulang nito. Ngunit hindi pa rin siya interesado sa kasal. Kung hindi lang para sa posisyon, mananatili na lang siyang dalaga habang buhay. Pagkatapos ng meeting ay umuwi rin siya agad dahil may trabaho pa siyang gagawin sa bahay. Hindi siya naihatid ni Marvin dahil may lakad pa ito kasama ang ina. Wala namang problema sa kanya yon. Hanggang sa may napansin siyang kotse na sunod ng sunod sa kanya. Baka naman pareho lang kami ng way. Ani sa sarili at saka muling nag-focus sa pagmamaneho. Nitong mga nakaraan ay napapansin talaga niyang may nakasunod sa kanya lagi. Hindi niya alam kung guni-guni niya lang o ano. Napaparanoid tuloy siya. Sa awa ng Diyos ay nakauwi naman siya ng payapa. Kinabukasan ay araw ng linggo kaya minabuti ni Donna na gumising ng maaga at mag-jogging. 4:00 lang ng madaling araw at madilim pa. Hindi naman siya takot dahil sa loob lang siya ng subdivision magja-jogging. Ilang minuto na siyang tumatakbo at may kalayuan na rin siya sa bahay niya nang maramdaman na naman niyang may nakasunod sa kanya. Sa tuwing hihinto naman siya para tumingin sa likod, ay wala siyang nakikitang tao. Nagkibit-balikat siya at nagsimula na ulit tumakbo. Ngunit pinakiramdaman na niya ang paligid. Nang may makita si Donna na isang eskenita ay nagtungo siya roon at nagtago sa isang sulok para abangan ng sumusunod sa kanya. Hindi pa siya nagtatagal sa pinagtataguan ay isang figura na ang nakita niya. Sino ka? Tanong niya matapos lumabas sa pinagtataguan. Imbis na sumagot ay tumalikod ang lalaki at takmang tatakbo palayo, pero pinigilan niya. Hindi pa humaharap ang lalaki ay nakilala niya ito. Natigilan din si Donna. Seb? Tanong niya sa lalaki. Hindi ito sumagot, imbes ay hinila ang pulsuhan nitong hawak ni Donna ng mga sandaling yon. Nagmamadali itong umalis, ngunit hinabol niya. Bakit mo ako sinusundan? Tanong niya sa lalaki. Tumigil ka na, napapagod na akong humabol sa iyo, Seb. Wala. Sagot ni Seb matapos tumigil at harapin siya. Bakit nga? At bakit ba rin ayaw niya pa itong hayaang umalis? Bakit gusto niya pa itong manatili roon at kausapin siya? Gusto ko lang malaman kung okay ka. Yun lang. Ani Seb sa kapilit ng umiti. Yun lang? Kaya minamatyagan mo ko? Tumango ang lalaki. Pwede ka namang tumawag ah. Sasagutin mo ba? Tanong ni Seb sa kanya. Nakakainis lang na may kakaibang emosyon sa mga mata nito ngayon. Noong iwanan siya ni Seb ay walang emosyon ang mga matang yon. Iniangat ni Donna ang mga balikat. Maybe. Gusto ko lang naman talagang i-check kung okay ka.
Okay ka naman, so aalis na ako. Bakit ngayon ka lang nagparamdam ulit, Seb? Pigil na naman ni Donna sa papaalis na kausap. Wala, namiss lang kita. Ani Seb. Miss? O baka ubos na ang perang binigay ng daddy ko sa'yo? May hinanakit niya ang tanong sa lalaki. Ang sakit-sakit pa rin. Akala ni Donna ay okay na siya. Naka-move on na. Ngunit nagbakita pa ito ulit. Kaya parang bigla na naman sumibol ang sakit ng nakaraan. Ngumiti lang si Seb at tumalikod na. Nang maglakad ito ng mabilis ay hinayaan na ito ni Donna. Tahimik na pinagmasdan na lang niya ang dating asawa. Isang araw ay muli siyang ipinatawag ng daddy niya. Nadatnan niya roon si Marvin at ate Daniela niya. Pero tumambay muna sila ni Marvin sa may sala dahil may sasabihin para ang daddy niya sa ate niya. You're not listening. Napaigtad si Donna nang marinig ang tinig ni Marvin. I'm sorry. Sabi ko, kung okay lang ba sa'yo na nag-announce si daddy ng tungkol sa kasal natin nang wala man lang pahintulot mula sa'yo? Ani Marvin. Wala na naman akong magagawa. Anya sa katumawa ng pagak. Isa pa, mukhang sumaya naman si daddy dahil sa ginawa ng daddy mo. Bakit malalim ang iniisip mo? Imbes ay tanong ni Marvin. Inaantok lang ako. Sagot niya. Ayon sa daddy niya, pag-uusapan na naman daw ang kasal nila ni Marvin kaya sila pinatawag. Anumang oras ay darating na ang mga magulang ni Marvin. Ngunit hindi na nakabalik ang daddy niya sa sala, nakausap pa rin ang ate Daniela niya sa study room. Sunduin ko na muna sina daddy at Daniela, Marvin ha. Baka kasi biglang dumating ang mga magulang mo. Nakakahiya. Tumango lang naman ng lalaki kaya umalis na siya. Papalapit pa lang siya sa pinto ay naririnig na niya ang daddy at kapatid niyang nag-uusap. Hindi nakapinid ng maayos ang pinto kaya rinig ang mga ito sa labas. Galit ang ate niya. Ibibigay mo talaga kay Donna ang CEO position? Ako ang panganay. Akin dapat yun, Dad. Bakit? Magiging in-laws mo ba ang first family? Sarkastikong tanong ng daddy niya kay Daniela. Kapag nalaman ni Donna na wala namang tinanggap na pera si Sebastian at tinakot mo lang yung tao na aalisan mo ng mana si Donna kaya siya umalis, ewan ko lang kung matuloy pa ang pangarap kong maging extended family ang first family. Ikinagulat ni Donna ang narinig. Ang ibig sabihin ba niyon ay nagsinungaling lang talaga si Seb para hindi na niya ito pilitin pang ituloy ang pagsasama nila? Nakipaghiwalay ito dahil ayaw nitong itakwil siya ng daddy niya? Don't dare say anything to your sister, Daniela. Banta ng daddy niya dito. Bakit? She needs to know the truth, Dad. Kahit malaman niyang totoo, hindi pa rin kita gagawing CEO. I don't care. Basta wala sa aming dalawang magiging CEO. Hindi ako papayag na ako lang ang talunan dito. Is that true, Dad? Tanong ni Donna. Pumasok na siya sa silid ng walang paalam. Hindi mo binayaran si Seb? Nanlaki ang mga mata ng daddy niya nang makita siya. Sagutin mo siya, Dad. Panggagatong ng ate niya. Yes, I offered him money. Hindi niya tinanggap. Pero ang sabi mo ay totoong binayaran mo siya. He lied, sister. Ginatungan ko lang para kalimutan mo na talaga siya. Look, Donna, that's all in the past. Si Marvin ang kasalukuyan mo. He's far better than your ex-husband. Iniwan ako ni Seb hindi dahil hindi niya ako mahal. Imbes ay sabi ni Donna. Hindi ka niya mahal. Giit ng daddy niya. Hindi ka niya iiwan kung talagang mahal ka niya. Tinakot mo siyang aalisan ako ng mana at itatakwil ako. Kaya siya nagsakripisyo, Dad. Yun na nga. Hindi ka niya pinaglaban dahil alam niyang pareho kayong dadamputin sa kangkungan. Umiling si Donna. Hindi siya lumaban dahil akala niya mahihirapan ako kung pipiliin ko siya. Pinili niya ang kapakanan ko kaysa sa nararamdaman niya. Pagtatanggol ni Donna kay Seb. Tama siya. Hindi totoo ang mga sinabi ni Seb noon. At ewan niya kung bakit ang saya-saya pa niya sa nalaman. Mahal siya ni Seb. Hindi totoong ginamit lang siya nito. Pwede mo na akong itakwil ngayon, Dad. Sabi pa ni Donna. I will not marry Marvin. Alisan mo na ako ng mana kung gusto mo. Mahal ko talaga si Seb. Patakbong umalis si Donna. Wala siyang pakialam kahit hinahabol siya ng ama. What's happening? Tanong ni Marvin sa kanya. I'm sorry. I can't marry you, Marvin. Humanap ka na lang ng babaeng kayang tumbasan ng pagmamahal mo. Bye, Marvin. Anya dito saka dumakbo palabas ng bahay ng daddy niya.
Agad niyang hinanap si Seb. Sinubukan niya itong tawagan ngunit hindi ito sumasagot. Huminto siya sa pagmamaneho at hinanap ang numero ng mama ni Seb. Mabuti na lang at hindi niya yun binura. Agad naman siyang sinagot ng ginang sa unang ring pa lamang. Tita, alam po ba ninyo kung nasan si Seb? Narito siya, iha. Sige po, pupunta po ako riyan para kausapin siya. Huwag na lang po ninyong sabihin sa kanya at baka umalis pa. O sige. Ingat ka. Ilang oras na biyahe ang tiniis ni Donna para makarating kay Seb at para itong nakakita ng multo nang makita siya. Anong ginagawa mo rito, Donna? Tanong agad ni Seb sa kanya nang mapagbuksan siya ng pinto. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango si Seb at niyaya siya sa pampang. Papalubog na ang araw at sila lang ang naroon. Bakit ka nagsinungaling noon, Seb? Hindi ko tumanggap ng pera mula sa daddy ko. Simula ni Donna. Hindi nakasagot ang lalaki. Huminga lang ito ng malalim. Ano? Pipi ka na? Bumalik ka na sa Maynila, Donna. Hindi ka bagay dito. Hindi ako babalik doon dahil wala ka ron. Galit pa rin ako sa'yo dahil hindi mo man lang ako kinausap bago ka nagdesisyon para sa akin. Dahil alam kong pipiliin mo ako at mapipilitan kang talikuran ng pangarap mo. Alam mo ba kung anong pangarap ko? Tanong ni Donna kay Seb. Nilingon siya ni Seb at tinitigan. Ikaw na lang ang pangarap ko mula nung maging asawa kita, Seb. Wala na akong pakialam kung magiging CEO ako. Kasi ang importante na lang sa akin makasama ka. Handa akong mamuhay ng simple. Napapagod na rin naman ako makipagkompetensya kay Ate Daniela. Malaki na ang hirap mo para maging CEO ng DGGC. Bumalik ka na ron at kunin mo kung anong nararapat para sa'yo. Walang silbi ang lahat ng yun kung wala ka sa buhay ko, Seb. Tinitigan siya ng lalaki. Mukhang nagtataka ito, ngunit mukhang naluluha na rin. Sabihin mo ng tanga ko, pero mahal pa rin kita. Matapang niyang sabi sa lalaki. Handa akong talikuran ng... Hindi na ituloy ni Donna ang sinasabi dahil bigla na lang siyang hinalikan ni Seb sa labi. Napangiti si Donna at tinugon ng halik ng lalaki. Sa loob ng mahigit 2 taon, noon na lang ulit siya sumaya ng ganoon. Mahal na mahal din kita, Donna. Ani Seb nang matapos ang halik. Sa tuwing gusto kitang makita, lumulubas ako sa Maynila para tingnan ka lang sa malayo. Ayaw kong lumapit dahil natatakot akong hindi ko mapigilan ng sarili ko. Sabi ko na nga ba't may stalker ako? Nahuli mo nga ako, di ba? Nangingiting sabi ni Seb. Huwag mo na yun uulitin, Seb. Tatanungin mo muna ako bago ka magdesisyon. Asawa mo ako, di ba? Ay, hindi na pala. Gusto mo pa bang maging asawa ko ulit? Tanong ni Seb sa kanya. Are you asking me to marry you? Tumango si Seb. Umiti si Donna. Kaya mo ba akong buhayin? Hindi kasing rangayan ng buhay na kinasanayan mo. Pero okay na yun. Nakangiti ngunit mangiyak-ngiyak na sabi ni Donna. Mapapanindigan mo ba ako? Kahit ang presidente pa ng Pilipinas ang makalaban ko, ipaglalaban na kita. Mahal. Sapat nang narinig ni Donna para sumang-ayon sa kasal na alok ni Sebastian. Ganoon siya karupok pagdating dito. Pasalamat ka, mahal kita. Sabi niya pa sa lalaki matapos siya nitong yakapin ng mahigpit. Miss na miss kita. Ani Seb na parang ayaw na siyang bitiwan. Pabor naman yun sa kanya, kaya hinayaan niya lang. Miss na miss din kita, mahal. Sorry sa nagawa ko. Hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko pa rin yun. Natakot lang ako na itakwil ka ng pamilya mo at hindi ko mapantayan ng marangyang buhay na nakasanayan mo. Paano mo nga pala nalaman ang tungkol sa agreement namin ng daddy mo? Narinig ko si daddy at ate na nag-uusap tungkol sa nangyari noon. All this time, ginawa nila akong tanga. Sana hinayaan mo na lang akong itakwil ni dad. At least magkasama tayo. Alam mong mahal kita at hindi ko kayang makita ka naghihirap kasama ako. Pero nagtataka rin ako kung bakit hindi sinunod ang daddy mong usapan namin na ibibigay niya agad sa iyong posisyon kapag iniwan kita. He manipulated you, Seb. Hindi niya sinunod ang usapan niya dahil ginamit niya ako para mapalapit sa first family. At gusto pa niya akong ipakasal kay Marvin kahit alam niyang hindi ko mahal ang taong yun. Sa'yo ko lang din nalaman na may usapan pala kayo na ibibigay agad sa akin ni Dan ng pagiging CEO. How dare him? Noong unang araw na palihim kitang binibisita sa Maynila, akala ko'y makikita na kitang isang ganap ng CEO.
Hayaan na natin yun. Niloko ako ni Dad at inisahan niya tayo. Hindi ako makapaniwala na magagawa niya yun sa akin. I'm sorry, Donna. Akala ko lang kasi tutupad ang daddy mo. It's fine. We're both victim of my family's greediness. Wala kang kasalanan. Pero dahil iniwan mo ako at pinaiyak noon, kaya paparusahan kita, Seb. Hindi ka na pwedeng makipaghiwalay sa akin kahit kailan. Gagawa ako ng kasulatan. Ipanotarize na lang natin. Para silang mga tanga na nagtatawanan habang umiiyak at yakap ang isa't isa. Nais nilang punuan ang mga sandaling sinayang nila na sana ay kapiling nila ang isa't isa. Natuluyan mang itakwil ng ama si Donna ay tinanggap niya yon ng maluwag. Masaya siya sa bago niyang buhay sa probinsya kasama si Seb at ang ina at abuela nito. Sa palagay nga niya ay noon lang siya nagkaroon ng totoong pamilya. Simple ang buhay. May maliit na negosyo si Seb at tumutulong siya roon. Naniniwala siyang hindi magtatagal ay mapapalago nila ang negosyo nito sa pagtutulungan nilang dalawa. Minsan, mali rin na pangunahan natin ng mga taong mahal natin sa mga desisyon nila. Ang akala kasi nating makabubuti para sa kanila ay hindi pala nila ikasasaya. Kung may natutuhan man si Donna sa mga nangyari, yun ay ang magkaroon ng bukas na komunikasyon sa pagitan nila ni Seb. Mukhang natuto na rin naman ang asawa niya dahil lahat ng bagay ay ikinokonsulta na nito ngayon sa kanya, lalo na kung ang usapin ay tungkol sa kanya. Oo, asawa na ulit. Nagpakasal sila 3 buwan matapos nilang magkabalikan sa Pampang. Hindi na umuwi si Donna sa Maynila. Tuluyan na niyang tinalikuran ang DGGC at ang pamilya niya. Maging ang mami niya ay galit sa kanya dahil sa nangyari. Pasasaan ba't mapapatawad din siya ng mga ito? Siya nga ay pinatawad ang mga ito sa kabila ng pagmamanipula sa damdamin niya. Ang gusto na lang talaga ni Donna ay mabuhay ng payapa sa piling ni Seb. Hindi naman siguro masamang alisin muna niya sa buhay ang mga taong toxic. Hindi rin siguro masamang unahin at sundin naman niya kung ano makakapagpasaya sa kanya. Aanhin naman niyang karangyaan kung hindi naman siya masaya. Simple lang ang buhay nila ngayon ni Seb, pero masaya sila sa piling ng isa't isa. Mahal, anong gusto mo sa birthday mo? Tanong ni Donna kay Seb. Nariyan ka na. Wala na akong mahihiling pa, mahal. Sagot naman ni Seb. Bagong makina sa factory, okay ba? Imbes ay tanong ni Donna. Huwag ka nang corny. Dapat ay practical ka, Seb. Huwag mo nang galawin ang ipon mo. Okay pa naman ang makina sa factory eh. Ang gusto ko nga sana ay maghanda, pero ayaw mo naman. Saka na tayo maghanda kapag malaki na ang negosyo natin. May nakausap akong kaibigan na willing mag-invest sa atin. Huwag ka mag-alala, Seb. Lalaki rin ang negosyo natin. Nakapag-establish ng milk factory si Seb. Marami na itong dairy products na umiikot sa mga local markets. Ang target nila ay maging nationwide ang operation, ngunit hindi pa kaya sa ngayon. Mabuti na lang at may nakausap na investor si Donna. Kahit paano ay nakatutulong ang pagiging presidente niya noon sa kumpanya at pagiging anak ng daddy niya, kaya meron pa rin mga taong nagtitiwala sa kanya. Sapat na regalo na yun, mahal. Salamat. Hindi pa, Seb. Dahil hindi pa naman yun finalized eh. Mahal, seryoso ako. Wala akong ibang gusto. Sapat nang kasama kita. Dinner na lang kaya? Pangungulit pa rin ni Donna. Oo, mag-dinner na lang tayo ni na mama at lola. Okay na yun sa akin, mahal. At ganoon na nga ang ginawa ni Donna. Hindi nila kailangan magpa-catering dahil nag-uunahan pa sa pagpepresintang magluto sina mama at lola. Natutuwa talaga akong makitang masaya ang apo ko, sabi ng lola ni Seb habang kumakain sila. Noong birthday mo nung nakaraang taon, hindi ka ganyang kasaya, apo. Ngumiti si Seb at hinawakan ng kamay ni Donna. Bumalik na po kasi si Donna sa buhay ko. Masaya na ako ulit la. Parang kinilig pa ang matanda sa sinabi ng apo nito. May regalo ako sa iyo, Seb. Bulong niya sa asawa. Mahal, sabi ko wag na, di ba? Makulit ka talaga. Kunot ang noong sabi ni Seb, ngunit mukhang hindi naman ito galit. Hindi mo mahihindian to, mahal. Nakangising sabi ni Donna. Inilabas niya ang isang maliit na kahon at ibinigay yun sa asawa. Buksan mo na, sabi niya pa. Natigilan si Seb nang mabuksan ang kahon. Nanlalaki ang mga matang tumingin ito sa kanya at hindi ito agad nakapagsalita. Namasari ng mga mata nito.
Magiging tatay na ako. Hindi makapaniwalang tanong nito kay Donna. Nakangiting tumango naman si Donna. Positive na pregnancy test result ang iniregalo niya dito. Hindi lang ito ang natuwa, kundi maging sina mama at lola. Napatili pa ang dalawa dahil sa pananabik. Niyakap siya ni Sebastian. This is the best birthday gift ever, mahal. Salamat. I love you, Seb. Bulong niya rito. Happy birthday. I love you too, mahal. Hindi masasabi ni Donna na they lived happily ever after. Alam niyang marami pa silang pagdadaanan ni Seb habang bumubuo ng sarili nilang pamilya at nag-uumpisang magpalaki ng negosyo. Isa lang ang alam niya. Mananatili siya sa piling nito sa hirap at ginhawa. Kahit sa mga panahong parang mas madali ang sumuko kaysa lumaban. Hinding-hindi niya pagsisisihan na tinalikuran niya ang lahat para kay Seb. Naniniwala siyang worth it ang lahat ng yun. Gagawin ko ang lahat para sa inyo ng anak natin, mahal. One day I'll make you proud. Pangako ni Seb. Ano ka ba? Ngayon pa lang, proud na ako sa'yo. Ngumiti si Seb at hinalikan siya sa noo. Naway ang kaligayahan nila ay hindi na magtapos pa. Sa bagay, basta kapiling niya ito, hindi siya natatakot na malungkot o magdusa dahil alam niyang hindi siya nag-iisa. She had him, and that's all that matters. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.